Angat mo ng konti, yan. Ganyan eh, dapat pag may folder ka. Parang yung elementary student na ayaw mo Pag makopyahan. nag-exam, may folder. Oo nga pala. Dapat takip talaga, takip-takip. Well, ako kasing nangungopya dati. So, Alam ko din yan kasi ganyan yung ginagawa ng katabi ko eh. Tsaka kailangan malinaw ka pag nangongopya ka. Pag mali ang unang number, sunod-sunod na yun. well, nakasalamin naman na ako ngayon. So, Pero dito, masusunod-sunod ba yung mga ganong lista? Ay, tinatakpan na ni Coach. Grabe dami. yung mga simulation. Nakikita ko yung mga heroes eh. Oh. Yun nga yung difference, di ba? Pagka nag-scream kasi, somewhat medyo controlled yung environment. Kaya yung mga teams sabi nila, panalo naman kami sa screams. Pero pag sa MPL, parang hindi yun yung na-execute nila. Iba kasi pag nasa stage ka na. Totoo yan. Na parang yung game nagbabago. Kasi yung kalaban mo controlled na rin. Hindi na sila yung basta-basta lang gumagawa ng play. So yung mga mistakes medyo less na rin. And kapag nagkamali ka din, grabe din mag-punish yung mga kalaban. Dahil tulad na nangyari dito sa game number 1 ng Team Liquid versus Smart Omega. Again, it just came down to the draft kasi kita mo naman very obvious yung lineup dito ng Team Liquid is may early tempo. And yung Smart Omega, naghihintay sila ng farm. They could have had an amazing time in the early game kasi meron naman silang Brody, even though may Matilda and Uranus, if they had a different jungler. Like for example, if sila nakakuha ng Harley, di ba? Pwede sana eh. Oo, kaso nga lang, iniipit talaga ni Coach A yun at ni Coach Snap sa second banning phase. At yung makikita na natin ang istorya ng game number 2. Nung series number 1, yung umabot tayo ng 3 games. This time around, Team Liquid Philippines looking to close this out at game 2. Meanwhile, for Smart Omega, gusto din nilang kunin ang reverse sweep na team ng AP Bren kanina. Mukhang same bansa ata ang ating makikita. So, Barats, Atlas, Uranus yung tinatreto ng Liquid for first pick. Actually, even yung Hirara. Medyo interested lang ako sa second ban Melissa. Kasi pwedeng iban sana yun na Smart Omega. Kung ibaban man nila sana dinulo nila. Pero baka same yung logic ng game number 1. May hinihintay na ban on the side of Smart Omega. Maybe they're looking to force the Uranus ban as well. So, if you're Team Liquid, you throw away a ban here. Kumbaga kahit ano na meta hero, na hindi mo naman wala kang plano gamitin. Something like maybe Atlas, they could ban it themselves. Or even, ako kasi favorite kong tapon yung Zushin eh. Bakit? Wala lang. Parang ano kasi, ayan Atlas. Ano kasi yung mga hero na parang Pampa-overtake. ang hirap ng i-shoot. Tapos pag tinanggal ko, gagaan yung buhay ko. Gets. Ayaw mo na pahirapan yung sarili mo kasi yan yung iban mo na. yan yung mga patapon na ban eh. May ganyang bans talaga eh, yung throwaway bans. Usually nangyayari yan, blue 2, blue 3. And sa ngayon, no, And then Uranus, and Pakito Barats. Pakito Barats kasi yung trait. So nakuha ng Liquid yung Pakito. Now you're forced to pick up the Barats. and the Hirara. And the Hirara. Ang idea dito for Team Liquid, maybe they're looking for the Rafaela once again. Wala lang yung Uranus this time, pero meron silang Carmilla if ever sa second phase. Oo, pero yung Carmilla, no, so far currently 0-3 na sa ating liga against the Barats. 0-2, I think, noong day 1, ngayon naman 0-1 sa kanina nakita natin. And let's see kung gagawin nga ba ito ng Team Liquid Philippines at baka sila pa ang unang magbigay ng panalo sa hero na ito. Rafa, there you go. Maybe they go for Brody or Clint or Beleric, maybe? To make it easier here para kay Teddy, di po sakali. Pero I do agree na pwedeng umatake mo na sila ng hero para kay Daddy JP kasi baka yun yung maging next angle para dito sa Smart Omega. Yeah. Oo, yan na nga. The Beleric locked in. Very sound first 3 picks para dito sa Team Liquid Philippines. Red 3, napakabilis. Valentina. Yeah. Alam mo, nakita ko na itong draft na ito ng GOTF. Yung Valentina, even though it looks good, ang pangit niya sa feeling kasi parang nabait. Kasi you don't even know where the Rafael is going. Kasi pag nilapit yung Beleric sa XP, tapos kumuha ng Eudora tong TLPH, ang kawawa dyan yung Valentina. So, ito na yung classic na draft na nakikita natin from MSC. Kapag hawak ng isang team yung Rafaela, autoban yung Matilda. Kasi ayaw mong bigyan din ng utility yung kalaban. So, for TLPH, ang laki ng advantage sila ngayon kasi for Smart Omega, they have to reveal. Ang sweet naman. Ayun! Ang sweet naman. For Smart Omega, kailangan nila mag-reveal. Kailangan nila mag-reveal ng hero sa Red 4. Oh my. And there you go, full fuse ang tatanggalin. What? Ng Smart Omega. May barat sila nag-focus ban. Baka naman iba ang pupuntahan ng Barats na to. Ano to? 1-1? Doon sila papunta? Arit? Pero hindi pa parang ganun na naman ang kwento, no? Kailangan na naman nilang kumuha ng pera bago mapagana. I'm not a big fan of this Phobos ban, honestly, from Smart Omega. Feels like it's a wasted ban. Kasi marami pa rin
maraming options sa pwede liko dito kung sakali para kay Sanford. And so far, I believe na flex pa rin kasi yung Pakito for now dito sa TLPH. Now, rekta ka, Japan naman sila. Ano to? Marksman siguro to. Baka kunin nila yung Clint. Maybe they want to get the Harith for themselves para at least meron sila pang laban doon sa sustain ng Rafaela. Kasi at least meron kang Zaman Force. Hindi ka rin ganun kadali i-burst from the side of TLPH. Clint yung kinuha nila. So for TLPH, I think you just go classic here. Maybe you go Claude, you go wala na yung Melissa. Even yung Moskov is okay. Kahit may Parats, kasi may Rafaela naman. Kahit anong trip ni... Honestly, kahit anong trip ni Teddy, piliin. Ang question lang dito is saan pupunta yung Rafaela? Do they put it on mid or do they put it on Rome? Kasi ang ganda ng Eudora dito, kahit may Barats. May shoot pa rin, no? Oh. So, napabuti pa yun para sa TLPH kasi may somewhat of a flex sila because of their first 2 picks dito. Unless they wanna go Novaria again. Parang kung mainit na yung Novaria, might as well. And it's always a good pick against a Barats. At kahit pa paano, no, ay good matchup din against sa Valentina. Considering na hindi ka naman magne-laning phase. Dahil napakabilis ng clear speed ng Novaria na ito. Dahil let's see kung big reveal. Novaria. Novaria plus the Claude. So makakapag-MMR si Kuya Teddy this time around. The timeless Claude of Teddy. Sakit sa ulo na to. Anong Rome ni Perks? Walang maganda. Siya ngayon ang medyo naipit. Legit walang maganda. What happens kung mag-utility sila such as a Florin or an Estes, Angela? Or just go tanky. Yung mga options pa ba siyang lumikod dito ng mga gatot? Glue? I feel like Glue or Khalid is okay. Yeah. I like the Glue. Yung Khalid medyo parang question mark pa kasi hindi pa na-proven sa meta. Pero it's nice to have against Novarias and Rafaelas. Kasi wala silang pangtanggal ng heal. Kailangan ultihan ng Rafaela yung Khalid. Ito ang wala sa aking bingo card. Wala rin to sa bingo card ko. Ngayong season 18, ha? Perksiva going in with the Angela Hirara combo. Back to nice one baby tayo if you're Omega. Bumalik naman ang mga support sa room. So why not the Angela? Pero midnight. Perksiva. Sinong sasakyan? Ito yung may tatlo akong tanong eh. Sinong sasakyan ng Angela? Paano yung early game nyo? At paano siya aabot ng level 4? It's a Rome Angela, by the way. Yeah. Well, malalaman natin ang sagot in a few minutes as they load up to the land of Dawn. Sa ngayon marami tayong tanong pero kung mapapagana ito mahahanap din naman natin ang sagot for Team Liquid Philippines. Tried and tested combo. Another Pakito game para kay Carl TZ matapos ang kanyang magandang performance kahapon in Game 1 against Falcons. Trying to repeat kung ano mang gumana kahapon para makuha ang pagkapanalo ngayon. Welcome to game number 2 of our second series with the Superfan Saturday. Patuloy pa rin sinusubukan ng Smart Omega na patunayan ang kanilang sarili kontra sa ating defending champions. I don't like this duo mid from Smart Omega. Yes, Valentina and Angela, parang technically ang lakas nila sa mid, pero yung tempo nila parang limited lang to mid lane. Kumbaga pag rotate sila, naman? Yeah, saka sobrang susceptible nila sa damage later on. Yes, you have the heals, moving speed here for Perksiva, pero sobrang tricky kasi mamaya pag nayari siya ng mga enhanced jabs dito ni Carl, Yeah. sobrang easy niyang i-isolate. Saka ito, hindi nila kaya pigilan to, yung ginagawang panglilish ng, ayun lang, nahahatak ni JP, oops. Dapat ililish yun eh. Pero yan, yung binabaril lang ng Novaria, yung mga jungle creeps ni Carl TZ, wala silang pampigil dito. And look at Omega, restricted yung Valentina and Angela into the mid lane. And sa ngayon, mukhang may laban agad si Ryzen! Okay, kapit agad, Mingwid with first blood, Alright, right an opening para sa Smart Omega, nangaray doon si Ryzen. But still, na-accomplish nila yung tila ba sobrang imposible. Yeah, hindi ata in-expect ng Team Liquid Philippines na dadaan doon yung Hirara. Very normal naman yan for the Hirara players, no? Na once 100 level 2 sila, pumunta sila ng mid lane. I just feel like na medyo na-blank po si JP at that time kasi ang lakas ng nila eh. Ang lakas ng duo mid nila, so hindi niya na siguro ini-expect na dadaan si Ryzen. Tsaka yung burst damage talaga ng Hirara, especially the moment nga makuha yung double ulti na available na, ay napakataas talaga for a level 2 hero. Now Omega with a slight edge against Team Liquid Philippines at wala namang na-burn na battle spell para sa TL. Omega ngayon ay sumusubok na gumawa ng play. Carl! Ito yung sinasabi natin na susceptible at siya yung easy target. At sakto yung store shatter dito kay Sanji. Tinatali pa lang, pinasabog na. At dahil dyan ay hindi level 4 si Perksiva sa upcoming na pagong. Yep, ito na yung 4 horsemen.
Paano mo pipigilan to? Angela ka lang. Question of the century. Well, let's see, no? Kapag umabot na ng level 4, mukhang sasayawin pa ito ng Team Liquid. At yung mahirap for Smart Omega. Sobrang risky. Yes, makakasilip sila. But for TLPH, they'll take that risk. Ay. Sanford harap. Pero okay lang kasi ang importante ay masolo nila yung turtle. Might as well free turtle neto para kay Carl TZ. Oh, and that's the first turtle secured para sa Team Liquid Philippines. And Teddy going in for the double lane quite early as well. Mukhang nakuha. Teka lang! Hello? Oh, pero muntik na si Teddy. Meron naman siyang BMI, hindi na force by the way yung Purify. Habang sila GP, might be a sure kill. Nowhere to go but to slide down. Umabot yung huli ng PSM. Another star shatter ang nakatama. Cartesian as well. Yan na, medyo naka-corner. Mga bala ni Colin natama. Double kill naman ang kapalit nun. Wow! And finally, Omega, they pull ahead. Nakahanap sila ng paraan na manalo sa isang team fight. Good revive, however, coming in from Team Liquid Philippines. At mukhang maraming ganap na nangyari sa bottom lane. Yeah, ang ganda ng flicker at talon ni Mingwin with the Wrath of the Triad stolen on the Valentina. And TLPH, ito yung medyo risky sa kanilang playstyle. Yung lucky sila ng bebait. Pwede naman kasi maglakad yung Claude pero ginamit nila si Teddy pang bait para mahabol dito si Ryzen. Unfortunately, nag-miss yung isang enhanced jab mula kay Carl TZ and na-dodge pa with the falling maple yung Holy Baptism, and because of that, naka-buy time yung Smart Omega. Namatay si Ryzen, however, pero ang laki naman ng kills na nakuha dito ng Smart Omega na patumba nila si Carl TZ. Oh, and isa na naman itong dead lane no, sa X-Lane. Kung baga pag natapatan ng camera, alam mong wala masyadong mangyayari. And on to the next potential big team fight, which should be the second turtle of the game. Silipin natin ang ating Infinix handcam ng GT50 Pro, ang ating official smartphone partner. Ganito mag-Novaria at ganito tumutok gamit ang GT50 Pro. Ganyan sumarko, no? Ayun, babaralin yung blue, purple buff. Pang vision. Okay, nabangan. Ano lang, pinachill lang. At ganun kasi, hindi naman na makukuha, di ba? Hindi niya naman makukuha. Una sa lahat, wag mong ilish. Pangalawa, wag mong pakita kung nasa yung Novaria. So, si Sanji, hindi na niya binitawan. Trigger discipline ba? Okay lang yan, guys. Huwag kayong huwag tumakulit na. Yung iba, bitaw ng second skill eh. Di ba kahit si Sanji, hindi niya gagawin yun. Yan yung mga do's and don'ts when it comes to the Novaria. Pero, technically speaking, maganda pa rin yung mga atake niya with the Astral Echo. Ang daming natatamaan lagi. Nagkaka-Astral ring ng Smart Omega. Now, it's going to be the turtle na kanilang paglalabanan at buong 5 sa 5 ang nandito sa vicinity. Flash of the Oasis available na para sa Team Liquid Philippines. Ang turtle na ito ay mukhang hinahawakan lamang ni Sanford. Pero si Ryzen ata sasakyan ng Angela. Okay, habang naman nandito ang hard guard. Ayan na naman nasagas sa Card Easy securing the turtle first. Siya kasi nalilipat ang atake dito. Makakatake si Ryzen on the Card Easy pero nandun na ipit si Sanford. Apat na target sa kanya. Andun yung resurrection para sa Rafaela ni JP. Pero mga sila na ngayon na sinusundan Ryzen na nagwawala. With a triple kill. At si Ryzen na nga ata ang sasakyan dito ni Parksiva for the rest of the game. Snowball secured para kay Ryzen. Class S na halimaw. Ang pinapakitang performance dito ni Ryzen, Class S dodges. With that falling maple, dinudge niya yung flicker out of the Dryad ni Sanford. Naabot nila si Cal dito, however. And yung Clint ay nakapag-flicker out pa rin naman away from the Blazing Duet of the Cloud. So kahit maganda yung talon ng TLPH, hindi kumagat yung mga damage necessary to take down the members of Smart Omega. As we look at that replay once again, look at this, that dodge from Ryzen. Hindi nila nakuha yung kill on the Hirara. Kahit pa nakuha ng TLPH yung pagong, talo sila sa team fight. Oo, and nakapag-snowball pa yung Hirara na to with the Sky Piercer as well. I think 1 stack lamang ang kanyang nakuha dito dahil medyo late na nabili, but a stack is a stack. Dahil dyan ay nagbabalik ang Smart Omega sa larong ito, cutting the gold lead down to 2.5k. At mukhang susubukan ngayon ng Omega na pumalag dito sa taas. Ito yung inaantay nila na opening ko sa Kaliman. Teddy QD opening up yung Blazing Duet kaso nakapitan. Nandiyan na naman ang ratap tayo para kay Sanford. Sakto mga bala dito kay Cola. Habang di sa pinakapilit, kinapitan na naman with Soundcard. Ito yung sinakyan na naman dito ni Parksiva. Sanford pa ibabalik. At mapapatay pa rin dito na Smart Omega. BMI na iniwan. Inabula pa rin ni Ryzen din sila Teddy. Na ngayon na makakatakas pa rin naman Star Shatter will hit Mingwin. Pero mukhang hindi pa tapos doon ang pag-abol dito ni Ryzen na nagwawala. Dalawa kanya tatamaan at may kapit pa nung Angela. Mapipilitan lumabas ng mapa dito si Sanji para lang makasurvive. Oh wow, ultra extended siege coming in from Omega. At mukhang nahanap na nga nila ang recipe for success sa larong ito. At yung pagong ay
mukhang makakakuha na rin sila ng isa. Ito pala yung sinasabi ni Perks kanina, Daddy, bago na ako. Umuulan ng heal sa magkabilang side dati. Setter lang si Perks ngayon, healer na din. And Smart Omega, because of that, amplified dito yung presensya ng kanilang jungler. Ryzen opening up the space. Even though napatay na naman si Cal, di naman kasi isang death pa lang naman siya. Even though nahuli na naman siya sa may top lane, ang problema ngayon ng Liquid Philippines, nagra-rack up ng damage dito si Ryzen. Nakaisa na yung Hirara sa kanyang Skypiercer. At umabot na nga tayo sa punto, no? Yan na naman. Medyo lumalaki na rin ang kalamangan ng Omega dito. At hindi pa nga sinasakyan si Ryzen. Carl TZ looking for the play. Hindi tatama yung missile expert ni Lewis. At mukhang mapoprotekta naman ang mga buff ng Omega dito. And now, with steady control over this game, sino nga ba ang pwede nating abangan sa upcoming Lord? Kailangan yung abangan yung damage output dito ng Smart Omega kasi ang problema for TLPH, kahit pa super umabot sila sa late game na may farm na yung Claude, nakadepende siya sa yung buhay niya nakadepende kung ilan yung stock ng Skypiercer ni Ryzen. Kasi ilang beses ko na nakita to yung isang combo lang ng Hirara, kaya niyang bumura ng isang marksman. At ilang ulit na nakikita lagi ni Ryzen kung saan nanggagaling si Teddy. Plus not to mention na ito kasi yung difference nung game number 1 na kailangan pala isipin may purple buff na paprotektahan si Ryzen. Ngayon, sobrang free reign niya na makapunta kung saan niya gusto. Oh, and now, with Blood Axe, the War Axe as well. Sorry, Bloodlust pala, medyo matagal na yun. 2021 pa yun, pare. Pa yun, pare. Sorry, with the War Axe secured para kay Ryzen, mas mabilis pang makakaikot-ikot ang Hirara na ito. Nakikipaglaro si Ryzen para kay Carl TZ kasi alam niya hindi tatama yung mga jabs. Kasi nga ang baba na ng cooldown ni Ryzen, especially with the max out per skill. Ito na yung point na ang dami na 8 points na yun 8 points na sa skill 1. So lowest version, lowest CDR, hindi naman CDR, highest CDR, lowest cooldown from the passives mula dito kay Ryzen. By the way guys, skill 1 yung minamax. May nakita ko kay Hirara skill 2 minamax Sorry ako yun. And mukhang itutuloy na nga ng Omega ang pagpupush dito sa may bandang mid lane. 12 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord ng larong ito at mukhang maaasikaso pa ni Ryzen ang wave sa taas. Walang gagalaw sa kanya. Wala rin kasing huli for the side of TLPH. Kumbaga yung strength ng composition dito ng Liquid was the early game aggression na pwede nilang gawin. Sinubukan naman nila, kaso yung attempt talaga nila na one time na gamiting bait yung Claude, hindi gumana Doon sila nakuhaan ng tempo At doon na gets ng Smart Omega. Malagpasan lang nila yung first early game hurdle. Kaya na nila. Na ngayon nahahawakan na nga nila yung Lord. Half an HP left. Naghahanap ng posisyon dito si Salford at lilikod yata. Naunahan siya ni Luis doon. Kaso napapurify na si Teddy Cutie. Habang si Ryzen na makakasecure dito ng Lord. Umabati dito si Teddy pero yung blazing duet niya, yung mga gilid-gilid na tatama ng mga bala dito sa Smart Omega. Mga barangay na nagtatakbo. Naabunan pa rin. Easy to si Mingwin. Habang sila Ryzen nagmamadali. Si Luis naman ang isusunod sa listahan ni Nagong na ngayon ay nakatarget na rin kay Ryzen. Hahabulin at nakamadali. Tatama yung Star Shatter. Nowhere to go na ba ito? Corner na siya. Nahabot ang suntok ni The Goat. At kung ang Lord ay napunta sa Omega, Team Liquid Philippines naman ang nakakuha ng mga buhay ng kumuha nito. At dahil dyan, ano nga ba ang pwede natin ma-expect sa mga susunod na minuto? Ang pwede natin expect dito is yung pag-takeover ng mapa from the side of TLPH with the Navaria, Paquito, and of course, the Rafaela. Pwede nilang hawakan yung jungle side ng Smart Omega, prevent the Clint and the Hirara from farming further. Even though may Lord na hawak nito Smart Omega, hindi nila ito magagamit. So matitake over talaga ng TLPH yung top side and libre silang i-clear yung mga jungle creeps. Kaya tingnan mo naman, nagkukumahog yung barangay na kunin kagad yung orange buff para lang hindi makuha ng Liquid. Oh, and looking at this replay, makikita talaga natin na naging maganda din ang positioning dito ni Teddy with a crucial purify as well sa Detona's welcome. And look at how Carl TZ is spacing his abilities as well para mahanap yung mga proper targets. Sustain kontra sa sustain, pero yung movement speed bonus ata talaga yung nagpapanalo sa Team Liquid dito. You have to give credits din as well for JP and Sanji. Hindi talaga sila nagpapakita. Even though for Luis, ang dami niya magandang target. Pwede niyang kainin si Sanford, si Carl. Si Teddy kasi may purify. Maganda pa rin naman na ma-force out yung purify ni Teddy. Pero ang ganda nung naging approach ng Liquid, relax sila. Even though nag-blazing duet si Teddy sa loob ng teamfight, nung hinawa siya ng Smart Omega, lumabas siya kagad with the PMI. And since na yung focus ng Smart Omega ay nandun sa Claude, walang pumapansin kay Carl
na pinagsasapak-sapak niya yung Smart Omega, na puno yung stock na kanyang War Axe. And then because of that, amplified pa siya nung movement speed na meron dito yung Rafaela. Hinabol niya lahat ng heroes ng barangay. And now, sila na ang may hawak ng kalamangan eh 1.5k gold lead against Omega as we wait for the next Lord fight 50 seconds. Silipin natin ating Infinix in-game equipment. Mukhang lumamang na rin si Carl Tizzy ng 1.4k kontra dito kay Ryzen. Hindi na makaharap ng spasyo si Ryzen. Minion waves na lang sa labas ng base yung pwede niyang kunin. As long as nakakapag-split push yung Smart Omega, they can force some reactions on the other side kasi paspo na rin naman yung Lord. But this is gonna be a very interesting Lord fight for these two teams, lalo na for Smart Omega kasi ang dilemma nila ngayon is full item na si Carl pag na-steady. Tsaka hindi na gumagana ngayon yung likod jutsu nila Ryzen na ganyan. Kasi even for Teddy, gets niya na yung mga timing kung kailan niya gagamitin talaga yung mga battles pa niya, especially for the Purify. Although, sabi nga ni Midnight, siya naman talaga yung perfect target. But for Smart Omega, one miss-up and that's it. Sobrang bilis mag-crumble daw ng opensa nila. Talaga nga asa sila dito kay Ryzen in the upcoming Lord fight, especially kung nakasapi na sa kanya si Perciva. It's 2 men in 1 mission na makuha ang Lord at makapitas sa likod. Ang sakit naman nun sa Anjay. Aray, napa-ulti. Okay. Nagmamadali na ngayon. Napumusyon sa may right, mid-push ang TLPH. Di na nila bibitawan to habang yung Lord. Pwedeng i-rush through. Pwede rin namang i-reseta. Andiyan na naman ang Asoleko. 4 ang may Astral Ring ngayon sa Smart Omega. Mapipilitan mag-backway si Mingwen. Hindi tatama yung Star Shatter. Pero para kay Ryzen na kinapitan na kayo ng Heart Guard. This might be it na ba? O all in na ba sila? Nako, mukhang ipapa-reset muna ito ng TLPH hanggang mag-expire yung Heart Guard na nakapatong kay Ryzen. Pero teka lang, ay tutuloy nila. Okay, 5 yan ha. Medyo delikado kung sakaling pupasok dun si Ryzen. But still, it's going to be a Lord take para sa TLPH. Grabe, ang tulas ng Hirara. Imagine mo, naiilang yung Liquid. Usually, ito yung team na mag-burst natin ng Lord basta libre na. Pero kita mo yung response nila every time na lalapit dito yung Smart Omega, 3 miyembro from the side of Team Liquid, yung aabante para lang harangan si Ryzen, even si Teddy. Si Teddy parang sinasacrifice niya nga yung sarili niya yun. Sige, makapag-lord lang tayo, ihaharap ko na yung sarili ko kasi may damage naman ako. And now, it's a big problem for Smart Omega kasi patapos na yung kanyang last item. Kapag nakuha niya na tong Wind of Nature, pwede na siyang pumasok basta-basta. Pindutin yung Purify and Blazing Duet, napakataas ang DPS ng Liquid at this point. Oo, tsaka parang hindi pa naman ganong kalaking threat yung magic damage. As the Lord marches up top, ang daming minions sa taas at sa gitna. Teddy taking the risk doon. Hindi pa naman siya ever napapatay dito ng Smart Omega, pero ngayon risky defense para kay Lumingwin. Ang gagayahan niya dito is going to be the Assault Echo. Ryzen sa likod. Nakatarget kay Sanji, mapapa-flicker. Aabutan ba? Andyan yung Heart Guard. Lalabas ng mapa. Saan ka ngayon pupunta? Maabutan ka pa ba, Ryzen? Mukhang kailangan mo lumingin na target at magpe-pay off ang kanyang pag-aantay sa bunga ng TLPH. Sobrang focus sa goal ni Ryzen, pare. Dumaan yung Claude half HP, hindi niya pinansin. Si Sanji yung gustong patayin, ni-respawn lang ng Liquid. And just like that, the tempo is regained. Ito talaga yung kapangyarihan ng isang Rafaela, no? Kung matipid din lang yung mga kamatayan na nangyayari sa iyo kapag may nangyaring crucial pick-off such as that, ay napapalik din ang buhay ng ganun-ganun lang. Omega, they played that defense really well. Nakakuha sila o nawalan sila ng isang inhibitor turret. At kahit pa paano nakikita natin na may chance pa rin na makapitas ng backline si Ryzen. Kasi makaharap siya ng angulo na pwede niya ligaran yung mga utility heroes. Kaso ang dilemma, kailangan nilang gawin yun sa next na Lord fight. Ang hirap humarap ng angulo na yun kasi kailangan nilang bantayan yung top lane. And for Team Liquid Philippines, yan lang yung i-consider nila, yung opposite lane ng Lord Dance. So for Smart Omega, they need to set up 2 things. Number 1, kailangan nila itulak yung baba. Tapos bumalik sila sa may top lane, i-reset nila yung wave na yon, saka sila humarap ng mga angles sa may Lord side. The problem with that play is, because you're already moving towards the top, hindi ka makakaharap ng angulo sa ibaba kasi i-reset ng Liquid yung wave dyan. Oo nga, tsaka parang nakakatakot din yung upcoming Lord fight or Lord dance na gagawin dito ng Team Liquid Philippines. Considering na mayroon silang sustain ng Rafaela at lamang pa sila sa long lane. Nag-aantay na lang talaga sila dito kung ever na may mag-react from Smart Omega. And as you mentioned, masyado silang clip dito sa base nila to suddenly react or to spread out dito sa mapa at mag-accomplish ulit ng mga silip bali kay Ryzen. Ganda na itong ginagawa ng Liquid, hold lang nila yung bottom lane. Ipupush nila yun once na-passpon na yung Lord para hindi na kailangan intindihan yung bottom side. So now, Smart Omega, they need to find a way to close the bushes in the middle lane. Nandiyan na yung Barats, nakaapak na siya. And ito na, nagsimula na yung pag-push ng Hirara sa may itaas. Next move for Smart Omega is to go bot side. Pero it's gonna be weird for them to find these awkward angles kasi may Torre pa sa mid, hindi sila pwedeng lumakad sa baba.
mid-bush lang talaga yung pwede nilang daanan. Paano no, nakita natin, ang bilis lang din ng clear wave dun eh. Uwi si Sanji, clear lang ng wave na pinush ng Omega, tapos balik lang sa formation sa Lord. Ipaburst nila. Oy, ang tanong dito ay tutuloy ba ito ng Omega ha? Alam nila na nagbato ng skill si Sanji sa taas. Okay, might be bad news kung sakali, pero hindi pa nila pwede i-reveal basta Reverse. na nandito si Perxiva at Ryzen. Reverse, hindi binibitawan niya Lord. Nagpakula ng Astral Echo. Na-reveal ang posisyon dito ng Oy, oy, barangay. Mapipilitan na bitawan yung Lord. Aangat ng konti si Kala. Pero total bitaw para sa Smart 50-50. Omega. 50-50 ngayon yung kanilang paghawak dito sa Lord Dance. Oy, nire-reset pa rin nila. Very low HP Teddy. Grabe. Na kailangan mag-BMI. At makakalapit dito si Ryzen. Soft reset na naman para sa Lord. Still on 17k. Ipaburst na ata nila. Ay, nagmamadali din si Ryzen. Oh! Oh! Si Cole TZ! Na makakasecure pa rin ng Lord! And that was a true 50-50. Carl TZ still gets the retry. Birthday retribuff mula kay The GOAT. The call was okay from Smart Omega. Kung lalabanan nila sa Lord Dance ang TLPH, matatalo sila in the long run. They forced out the 50-50. Pero si Carl TZ sabi niya, nope, akin pa din yan. They'll take that chance eh. And that was a chance well earned para dito sa Smart Omega. Ang talino ng call nila doon, katulad ng sinabi ni Midnight, dahil kung tumagal, yung Lord Dance ay malulugi ang barangay. At ngayon, with the Lord marching up top, naghahanap ng mga additional na inhibitor turrets ang Team Liquid Philippines. Pero yung Hirara, hindi nila alam kung nasaan si Ryzen. Kailangan niya umuwi ngayon para tumulong ng depensa. Apat ang may Astral Ring do sa Astral Echo na nilatag dito ni Sanji. Aabante, sunod-sunod nagbabagsakan ng mga inhibitor turret para sa Smart Omega. May Ryzen sa likod. Sino ba ang kanya makikita? JP sa gilid! Ay, nandun na nga lang din. Yun na yata magiging target dito para kay Ryzen. Nagpakulang No way! dito si Teddy. Makakaligtas sa baba. Oo, dahil mapapatay nila dito. Si Perxiva, pati na rin si Ryzen. Ensuring a double kill for Dargota. At kung dito na ba magtatapos ang bagong barangay dahil unti-unti nagtamarcha ang cavalry papasok. Kine-clear ang mga last bits of minion. Pati ang mga heroes ngayon at players sa dedepensa ay kanilang inuubos na rin. Kapinggoy na matitira, pero not for long dahil ang TLPH ang kukuha ng last game win. A clean sweep for Team Liquid Philippines marks their first win para sa Season 18 ng MPLPH. The champions are online. Galit na Liquid na himasmasan ng mga heal ni Daddy JP. Hindi effective yung flank na ginawa ni Ryzen. It was a smart play mula sa barangay. Pero hindi yun naging enough para pigilan ng stampede ng cavalry. And truly a happy birthday para kay Carl TZ. Former teammates in Perxiva welcoming call into the league. Smart Omega in their first debut series dito sa ating MPL Season 18. Ay makikita natin sila muli mag-perform. And hopefully marami silang natutunan mula sa kanilang laban kontra sa ating defending champions na Team Liquid Philippines. At ang bagong barangay ay lumalaki pa rin hanggang ngayon. So para sa mga nanonood dyan sa watch party, keep supporting your team. This is just the start of their journey dito sa week-long na pwede pa nilang pagdaanan at i-improve moving forward for Season 18. Grabe yung dodge na yun, pre. Kahit, alam mo yung parang kahit natalo sila, babalik-balik mo itong moment na ito. Kamuntigat tumugo. Actually, tumugo yung Liquid dito sa moment na to. Si Sanford, maganda yung play niya, pero naka-ready si Ryzen. It's just that, again, yung nature ng composition for the side of Team Liquid. Ito kasi talaga yung meta-defined na successful compositions. Yung Paquito, Rafaela, Beleric. This has been tested in the international stage. Gumagana talaga. Pagdating sa late game, they have the damage, they have the utility. Kahit yung flank ni Ryzen kanina, hindi nag-work kasi hinil lang ni JP. And the problem was, Carl TZ had the answer against the heals ng Smart Omega. He had the Sea Halberd. For Smart Omega, kapag si Ryzen lang yun ng flank, wala kasi siyang Sea Halberd. So once na nag-heal si JP, babalik at babalik lang yung buhay ng Liquid. At nakita natin kung paano nga ba in-execute ng Team Liquid Philippines sa napakalupit na plano na ito. Over 15 minutes man, naging malinis naman ang kanilang execution. Kaya kausapin na natin ang Team Liquid Philippines kasama ang ating mga hosts. It's the first match win of the season for the Cavalry. Give it up for Team Liquid Philippines! Boys, congratulations! Mukhang na-buff kayo today and
napakaganda ng inyong larong to. It's a sweep against Smart Omega. And to set the record straight, hindi pa talaga nakaisa si Perxiva sa'yo since last season with Smart Omega. And now that you're facing each other in this matchup, nakita natin na ang mga ginagamit nyo ngayon ay healing roamers like Rafaela with you and Angela kanina sa tapat ni Perxiva naman. So, ano ba sa tingin mo yung advantage ng mga ganitong roamers ngayon sa ating meta? Para sa mga healers kasi nauuso ngayon yung mga poke na hero, so malakas siya sa sustain and team fight. Kitang-kita natin Yeah. kung gaano nakakatulong yung mga healing heroes na yan at sobrang rampant din yan nakikita natin sa rankings. Pero alam mo, Odin, isa sa pinakamalaking tulong ngayon, ang birthday buff natin! Happy birthday to the GOAT, Carl Tizzy! Okay lang ba guys? Sabayan niyo ako in 3, 2, 1. Happy birthday, Carl Tizzy. Okay? In 3, 2, 1. Happy birthday, Carl Tizzy! Okay. Pero, Carl, happy birthday, pang ilang happy birthday na to. Pero balikan muna natin yung nangyaring Clash of the Titans kahapon. Nakaisa yung Falcons against you guys. Nakatulong ba to para mas maging gigil kayo ngayong araw? Opo, ang dami rin pa namin natutunan sa game kahapon eh. Yes. Okay lang ba, i-share mo ano ba yung mga learnings na kailangan yung i-apply ngayon dito? More on na lang po yung nangyari kahapon, mga decision making lang din. Alright, decision making. Good reset talaga Yes. para sa kanila at sinalubong din nila with a scrim ang kanyang birthday. And now, meron kasing nangyaring play kanina dun sa game 1 with you, JP. Can you walk us through what happened dito sa game 1 na to using that Matilda? Kasi alam natin na sobrang aggressive yung Matilda mo, kakaiba, hindi ka lang nagsisave. Ikaw din mismo yung naghahanap sa jungler ng kalaban. Ling, di Ryzen, ikaw ang naghahabol. Ano po, yung sa early po, yung nag-level 4 po kasi nakuha ni Carl yung turtle. So, killable po yung Ling. And yun po, lamang na po kami, kaya na po namin early yan yung Ling. So, sinong nagko-call sa inyo ng mga ganong moves? Team calls naman po siya, pero pag kaya ko po gagawin yun. Okay. Yeah. So, may decision talaga si JP sa mga ganong klase ng plays at talaga namang gumana yon for TLPH. At nakabawi nga ang TLPH ngayon. You guys, tapos na ang week 1 ng season 18 ngayon. Now, Carl, I wanna ask, okay lang ba, share mo sa amin, ano yung mga naging learnings nyo from your 2 games or matches this week? Ano lang po, parang yung learnings talaga namin ngayon, yung pag-adjust namin sa meta pa kasi tingin ko kulang pa eh. Tapos yun, basta nag-improve kami every game, okay na sa amin yun. I love it. Yes, well then, dahil panalo naman kayo at birthday mo ngayon, what would you like to say to the whole Cavalry supporting you guys? Thank you sa lahat ng pumunta and support dito. Thank you so much guys. Well, thank you so much, Carl Tizzy, and of course, Daddy JP. For the meantime, ibabalik muna namin sa inyo, casters. Maraming salamat sa ating mga hosts and happy birthday muli kay Carl Tizzy. Ang ating MVP ng game number 2 ay walang iba kundi si JP Honest Rafaela. 2-0 na itong Rafaela na to sa kamay ni JP. O na, sige na. Alam ko lang nakangiti yung mga tao dyan. Pero ganun kasi talaga kalakas itong Rafaela. Mapa mid, mapa roam. Ang hindi kasi mawawala sa kanya is yung healing factor. Lalo ngayon, actually medyo long time development to na yung mga roam and XP kasi minsan di na bumibili ng Dominance Eyes, pinipili na yung bibili ng Glowing One, si Halberd. And I feel like mamaya makikita natin yung kung bakit ang laki talaga ng presence ng Rafaela sa game na to. Pero basically, kulang kasi yung anti-heal effects, lalo na nerf pa si Baksha lately, di ba? Nawala sa meta si Baksha. So parang kulang yung anti-heal effects sa game. Kaya naman sobrang dominating ni Rafaela sa mga team fights. Add to the fact na kaya niya kasi mag-respawn ng mga heroes. Lalo dito sa game, no, na kalaban nila yung Barats. Kahit mamatay yung isang target, okay lang kasi i-respawn lang siya ng liquid. So may reset factor din to for the team fights. Oo, yung reset factor na yun, nakita din natin sa isang crucial na tempo-breaking play na sana ng Omega. Siguro kung walang Rafaela yung Team Liquid Philippines sa sakahanap ang Omega ng mga ganong klase yung mga play, ay kumbaga makakapag-snowball na sana ito si Ryzen. Yeah, that might be it eh. Parang malaking what if yun para sa Smart Omega. But as you mentioned nga, the rise of the support, yung TTS talaga yung isa sa naging malaking factor na kailangan pang i-explore on the broader grounds. At aminado rin na TLPH na ngayon sa meta na ito. Yeah. Hindi pa man sobrang perfected, but at least
games, nag-get na nila. They got the gist of how will it reflect sa pinakabagay na execution for them na rumaragas ang Liquid. Oo, at naramdaman niya na ng Smart Omega. And hopefully, no, marami silang natutunan mula sa seryeng ito kontra sa Team Liquid Philippines. This was a long game compared to other games. Umabot na ng 19 minutes ang larong ito. Eh, nakakita tayo yun. Multiple attempts coming in from Omega. Nakamunti ka na nga nilang makuha ang tempo ng game na ito. Yeah, nanakaw lang talaga yung Lord eh. Yun yung pinakamalaking turning point for Team Liquid Philippines. And alam mo ang kinagandahan dito sa Rafaela ng TLPH is very versatile. Kahapon naka-brute force yung Rafaela ni JP. Ngayon naka-full magic siya. Kasi alam niya wala naman siyang tanking poproblemahin sa side of Smart Omega. And if you look at the side of, Smart Omega, that may dominance ice kanina to si Luis. Binenta niya lang bago siya mamatay sa last part. Pero basically kasi, kapag wala yung barat sa teamfight, siya lang yung sole source ng anti-heal. Yung Valentina, parang medyo kenko yung anti-heal niya kasi siya, pang front and lang. So basically, hanggat hindi nila naabot hanggat hindi sila nalalapitan ng may mga anti-heal, dun mo mararamdaman yung parang kulang sila talaga sa damage. And for Smart Omega, unfortunately, it was the Hirara. Pero wala kasi siyang hawak na anti-heal. So parang kahit sinong i-burst niya, hinihil lang ni JP. And speaking of burst, no, napakadaming taong binurst ng ating carry hatid ng Visa na si Sanji, dealing 68.8k worth damage dito sa larong ito. Parang naging consistent na, no? Si Sanji na ata yung isa sa mga talagang kinakatakutan na Novaria player entering the season. Sobrang efficient niya when it comes to clutch ng mga star shotter plays. And I feel like yun talaga yung nagiging game-changing din. Especially ng early game facing na walang mataguan na brushes ang Omega kasi each and every side ay lagi na-check ni Sanji. Pili ko nga parang hindi pa ML yung nilalaro niya. Nandun pa siya sa business niya. Sargo lang na sargo eh. Yun ang ginagawa niya buong game eh. Outplay. Dalawang game siya Novaria eh. Back to back eh. At actually, yung panalo din ata nila nung kahapon against Falcons nung Game 1 ay naka-Novaria din siya doon. So currently, napakataas talaga ng win rate ng Novaria dito ni Sanji. And sa ngayon, for Team Liquid Philippines, this puts them at 1-1 pagkatapos ng week number 1. So hindi sila perfect record. Nabigyan agad sila ng pinakaunang araw pa lamang. Pero hindi matatapos ang week 1 nang wala silang panalo. Ito yung sinasabi natin kanina na baka magkaroon ng sudden change when it comes to the lessons na na-learn ng TLPH, accepting the Rafaela here in the meta na gumagana talaga siya. Opo. At yung Angela na nagbabalik. Well, in terms of nagbabalik din ang mga winning calls ng Team Liquid Philippines sa laban na ito. Pakinggan natin yan sa ating Infinix mic check. Andoy pa lang. Nice. Ilang minute ah? Ulti ko. Ikat sa penalty. Ito na. Gira ka na pala, friend. Siya dalawa pa hirap sa atin eh. Awit na. Tap. Huwag na patayin ng green ah. Nice dead. Gipap lang dito sa akin. Tingin ka na tayo. Tingin. Nice. Patayin nito. Aras nito. Well, napakasaya ng ating mga Team Liquid Philippines players. Nice. At ramdam mo din talaga na the moment na namatay si Ryzen sa last fight na yun, alam nila na panalo na yung game na.